Welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, guys, alam nyo ba, gusto kong utangan ngayon si pera mo. So, kung kayo mga solid supporters ko na noon, and kung napapanood nyo na yung mga vlog ko before, si pera mo po ay isa sa loan application na nagka-issue talaga ako. And medyo, dyan talaga ako nasura na loan application. Biruin mo ba naman, guys? Ito yung loan application na bigla-bigla na lang ako nagkaka-loan nang hindi ko man lang alam na may loan pala ako sa kanya. Okay, sana kung sa mismong GCash account ko pumasok yung loan amount, pero hindi, guys. Sa ibang GCash account po pumasok, which is nag-auto-reloan nga siya, and nung ilang araw, nung nag-overdue na siya, ako na yung sinisingil, ako na yung tinatadtad ng text, ako na yung tinatadtad ng kung ano-anong death threat, calls, tawag ng tawag, na magbayad daw ng gantong utang. Pero nung binalikan ko yung loan application, nakita ko ha, guys, na dun sa loan details niya, dun sa disbursement channel, di ba, pwede sa GCash, sa bank, dun sa GCash, ibang GCash account na yung nakalagay nun. Now, which is, yun nga, nagtaka na ako na, hindi ko naman to GCash account, bakit i-disburse ko yung pera ko, o i-disburse ko yung niloan ko dito? Which is, dun na talaga ako nagtaka na, scam to, bogus to. Singil sila ng singil sa akin, tapos hindi naman pala sa GCash account ko napunta, tapos hindi naman talaga ako nag-reloan. And ngayon nga, guys, babalkan ko yung loan application na pera mo. Hoy, ingat kayo ha, available to sa Google Play Store. Kaya if ever man na ikaw ay first time na maglo-loan sa mga online loan application, wag ka muna mag-i-install basta-basta hanggat hindi ka muna nakakapanood ng mga reviews about do sa loan application na gusto mong applyan. And ito nga, guys, baka kasi mangyari din sa inyo yung nangyari sa akin before at patuloy siyang nangyayari din ha. So may iba vlog din ako sa susunod na mga araw na isang loan application na famous na loan application yun ha, na nag-o-auto reloan talaga siya. Then babalkan mo na lang yung loan application na makikita mo overdue na pala. Abangan nyo, guys, yung mga future vlog ko about sa mga loan application na yun. And ito nga, guys, so, si pera mo po is available sa Google Play Store. Pero bago tayo, guys, pumunta dito kay pera mo, sa mga gusto dyan sumali sa ating pa-GCash giveaway, nung Monday po ha, nag-live po ako at in-announce ko doon kung sino yung 5 lucky winners natin. So, hindi ako nakapag-video nung Monday, kaya nag-live na lang ako, guys. Kaya if ever man na hindi nyo pa nakikita kung sino yung nanalo, panoorin nyo po yung live ko nung Monday. And yan nga po, guys, no? If ever man na gusto mong sumali, click mo lang yung subscribe button, i-like itong video na to at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section. And every last Monday of the month po, may mananalo ng ating pa-cellphone giveaway. So, yan. Dako na tayo dito sa ating pag-uusapan na si pera mo. So, disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter ng kahit anong loan application na na-feature natin dito sa ating channel. So, dito, guys, nagbabahagi lamang po ako ng experience ko sa kanila at pinapakita ko rin po dito yung proseso ng pag-utang at kung ano yung mga kailangan if ever man na mag-apply kayo. At, syempre, dito, nag-share tayo kung magkano ba talaga yung totoong ipapaloan sa'yo ng isang loan application. Kaya, huwag ka muna basta-basta mag-click ng install hanggat hindi mo pa alam kung anong meron sa app. And dito nga, guys, si pera mo, sa mga first time na encounter tong si pera mo, wag mo muna siyang install hanggat hindi mo napapanood tong video na to. Ayan, guys, si pera mo po dito is 4.1 stars at may 204 review siya. So dito, guys, ang loan amount daw is 100,000 pesos na kung saan is may 1 million users na daw sila. Ayan, 100,000 to 360 days daw yung loan repayment terms. Instant payment, 3 minutes lang daw, no? Quick and easy. So get cash loan 3 steps. So tingnan natin, guys. So dito, ito po ipapakita ko sa inyo screen recording na lamang ng pag-apply ko dito kay pera mo. So, dito, guys, kay pera mo, after mo siya ma-install, kaya wag ka muna basta-basta mag-i-install kasi nakalagay dito, we need the following permission to start your loan application. So, i-access nila yung iyong SMS data, call log, location data, installed application, contact data, camera, and device information. So, i-access nila yan, guys. Kaya, delicate yung mga phone information mo sa mga gantong loan application. Kaya, if ever man na nagbabala kang umutang sa mga manood ka muna ng reviews before ka mag-install, no? So, dito, guys, hindi na 100,000, 10,000 na lang. O, diba? First time, 10,000 na lang po. So, dito nakalagay na 91 days, 225 to 360 days. So, lang yan, guys. 7 days lang talaga. And dito, guys, maglalagin ka using your active mobile number and yan, mag-obtain sila dyan ng code. And after nun, guys, ito po yung mga pwedeng ID dito. UMID, passport, teen ID, driver license,
SSS ID, Postal ID, Voters ID, PRC ID, GSIS ID, and OWA ID. Yan yung mga pwedeng ID dito kay pera mo. And after nun guys, may mga fill upan ka na dito, mga basic information lang naman. And dito sa contact number, need mo mag-provide ng 5, pero kahit 3 lang pwede na. Kasi optional naman yung isa. If ever man na magta-try ka, nako, isipin mo kung sino ilalagay mo sa contact number kasi pwede nila yung tawagan or i-text, no? And yan, dito na tayo sa last part, which is yan, 3,500 po na lang ang ipapaloan sa mga first time. Which is may nakakalagay na dito na repayment coupon. Yan, ibabawas yan. Halimbawa, ikaw ay magbabayad na 50 pesos. So, dito, yan, yung interest details natin, check nga natin to. Interest ka agad, no? Lumabas, no? Pero at least okay to, ha? Itong si pera mo. Bakit okay? Kasi may loan details siya. Mapapag-isipan mo kung i-confirm mo yung loan mo before mo i-submit. Hindi yung loan application na peso here na walang confirmation ng loan details bago ka nag-submit ng loan. So, dito guys, meron. So, ito nga is interest expense is 560. Account management fee is 93. Platform service fee is 252. Risk management fee is 327. And credit reporting fee is 168. So, magkano na lang yung marireceive natin kung ganito kadami yung ibabawas? So, yun, nakalagay na dun guys yung interest, yung mga ibabawas, pero hindi nakalagay dun yung magkano yung marireceive mo. Kaya if ever man, ikaw na lang yung mag-compute, no? Kasi dito, pagka-proceed mo dun, ilalagay mo na dito kung saan mo pwedeng ma-receive yung pera mo. Maglalagay ka na agad ng GCash number. And after mo ma-confirm, mailagay mo yung GCash account mo, ma-confirm mo na yung loan mo, kung okay na sa'yo yun, saka pa lang mo makikita yung loan details. Ayan nga, no? Kung kwenta mo yun, nasa 1.5 po yung ibabawas. At ang marireceive mo na lang sa 3,500 is 2,000 pesos. So, dito guys, ito yung borrowing status. May nakalagay naman dito, initiate loan, auditing. Dito, titingnan natin kung approved tayo or hindi muli dito kay pera mo. Kasi last time, nung ilang taon na ako nag-apply dito, talagang hindi ko na to inutangan si pera mo. Kasi nga, nagkaroon siya ng issue sa akin. Nabasa-basa na lang siya nag-auto reload ng di ko man lang alam. At sa ibang GCash pa pumasok, no? Okay, sana kung sa GCash ko, pero hindi. Yan nga guys, hindi ko na siya inutangan. And ito nga guys, ingat kayo sa mga gantong loan application. Baka kasi mangyari din sa inyo yung nangyari sa akin. So, ito guys, after nun, binalikan ko tong loan application na pera mo. Kung approve ako, hindi pa ako na-approve. Yan, nag-audit fail yung aking application dito kay pera mo. Okay na rin na hindi ako na-approve kasi biruin mo ha, 3,500, 1.5 yung makakaltas, tapos 2,000 lang yung ma-receive ko. Malaking pera na din yung 1.5 guys. Kaya, if ever man na magta-try kayo ng ganito, pag-isipan yung mabuti kasi ang laki-laki ng ikakaltas niya. If ever man na meron na kayo before na loan dito, i-check nyo ulit yung loan application, baka kasi nag-auto-reload na yan nang hindi nyo man lang alam. Kaya check nyo yung mga yan, tapos i-delete nyo na lang talaga para hindi na mangyari sa inyo yung nangyari pa sa akin. No? So, that's it. Sana nagkaroon kayo ng konting idea about dito kay pera mo. Kung magkano yung first time na maluloan nyo, kung ano yung mga process ng pag-utang dito, at kung ano-ano yung mga issue na naranasan ko na rin, no? At kung ano-ano yung mga issue about dito kay pera mo. Kaya if ever man, kung sino yung nakapag-loan na dyan kay pera mo at naka-experience kayo ng mga harassment, kung ano-ano, i-share nyo po dyan sa comment section para at least yung mga bago pa lang maglo-loan dito is matatauhan na sila agad or makakapag-decide na sila kung go pa rin silang mag-install nito or hindi na. So, that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick po yung subscribe button. I-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga gantong usapan, lalong-lalo na sa mga bagong naglalabasan ngayon. So, bye-bye na muna for now, guys. See you in my next vlog.